So tunay na ang problema, sabi nga nila, ay katambal na ng buhay ng tao. Ngunit, kahit man ganoon ang problema ng tao, masaklap man, pero tandaan nyo mga kaibigan at mahal naming kababayan, may Diyos na kayang tumulong sa iyong problema. Siya ang dahilan kung bakit 2,000 taon na nakakalipas, kanya tayong tinulungan upang malunasan anumang problema. Pakinggan nyo pa po ang isang mensahe ng isang aawitin namin na pinamagatang Siya. Isa lamang ang daan. Pag-ako niyang laan, pag-asan tayo.
lahat sa buhay mo. Mahal ka niya, kaibigan. Siya ang iyong kalikasan. Siya ay namatay para sa'yo. Siya ay namatay para sa'yo. Siya ay namatay para sa'yo. So kaya mga kaibigan, mayroon pong Jesus na siyang tunay na katugunan ng lahat ng ating mga pinagdadaanan. Gaya ng aming naranasan at aming sinasabi mga kaibigan na dati ang aming buhay noon, walang direksyon, puno ng bisyo, at kung saan pariwara ang buhay, na narito nung aming marinig na mayroon pala na concern ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Ang kailangan pala natin ay pagtiwalaan ng Diyos. Kaya bilang patunay, narito ang aking mga kasama na sila'y magpapatotoo na kung paano nila naranasan ang pagbabago ng buhay mula ng kanilang makilala ang ating Panginoon. Sila na po ang bahalang magpakilala po sa inyong lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Marisa Francisco at kasalukuyan din nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Bago po ako makakilala sa Panginoon, ang aking buhay ay punong-puno ng kalungkutan, naghahanap ng tunay na kasiyahan, kaligayahan. Kaya ito hinanap ko sa aking mga barkada at ang isa pa nito, ako po ay sumali sa isang artista, yung fellowship ng mga artista kung tawagin ay Fans Club. Ito po ay si Marcel Soriano Fans Club. Kami po ay nakikipag-away kung sa Cuneta Astrodome, sa Araneta Coliseum. Tapos magdamag po kami nanonood ng shooting, maging taping. Akala ko doon ko maranasan yung kasiyahan, kaligayahan. Subalit dumating po yung time na sinabihan ako ng kapatid ko, kung kayo ay magkasakit, ipapagamot ba kayo ng iniidolo nyo? Parang nagkaroon po ako ng katanungan sa sarili ko, oo nga no. Kaya umuwi ako sa Cavite at doon ako nagtrabaho sa pabrika. Pero pagdating ko sa pabrika, ako po ay nagpataya ng loto at lalo pong lumala sapagkat natuto po ako mag-swimming. Kasama yung night swimming, kasama ko yung mga katrabaho ko. Pag nanonood kami ng sine, paglabas namin sa trabaho, nanonood kami ng sine at natuto po ako mag-inom. Kaya sabi ko, meron akong hinahanap sa kalputura ng aking puso. At meron po akong kasamahan doon sa trabaho na sabi niya ganon, na kung gusto mo ng kaligayahan, subukan mo sa Jesus sa iyong buhay. Tanggapin mo sa Jesus bilang personal at Panginoong tagapagligtas. Sabi ko ganon, tanggapin lang pala, hindi wala namang problema. Kung ko po unti-unti na naranasan at nakarinig po ako ng salita ng Diyos kasi po meron pong nangangaral sa lugar namin, sabi ko ganon, ito pala ang aking hinahanap, ang Kristo pala na magbabago ng buhay ko. Kaya hindi ko po pinagsisisihan kung tanggapin ko si Jesus sa aking buhay sapagkat mula po noong 1996, nung tanggapin ko ang Panginoong Jesus, hindi po ako nagsisisi hanggang ngayon. Ako po patuloy naglilingkod sa Panginoon. Maging yung, ako po yung napakamahiyain, hindi ko po kayang pumarap sa ganito maraming tao. Salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, nandito ako sa inyong harapan. Sinasabi ko na tanggapin niyo sa Jesus sa inyong buhay at meron po siyang gagawin sa inyo. Sa Diyos po ang kapulihan. Ipo, narinig niyo po ang patotoo ng aking pong kasama. Alam niyo po, mahirap po sa ganitong crowd, lalo na kung ang sasabihin mo ay ang personal mong buhay. Wala naman sigurong matapang na tao na para ipahiya ang kanyang sarili. Alam niyo po, ang nagtutulak sa amin para gawin ito, dahil ang Diyos may ginawa na bagay sa aming buhay na kung saan ay hindi namin ikinahihiyang sabihin na yun din ang nais namin iparating sa inyo. So isa pa pong kasamaan ko ang magpapatotoo sa inyo kung paano niya rin naranasan ang pagbabago ng buhay mula ng kanyang tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Siya na rin po ang bahalang magpakilala po sa inyong lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Edna Ramores na katulad din niyo po na nagtatrabaho po dito bilang OFW. Nung hindi ko pa po kilala ang Panginoong Jesucristo, ang buhay ko po noon, isa po akong rebelde sa
magulang ko. Naglayas po ako sa poder nila dahil akala ko yun po ang ikakabuti ko. Hanggang po sa dumating yung time na hindi ko na po kaya dahil baon na po ako sa utang. At doon ko pa naranasan ang sakit na ramdaman. Hindi ko na po alam kung ano gagawin ko. Kaya at the time, gusto ko na po pitilin ang buhay ko dahil wala na po akong pag-asa. Dahil ang akala ko, yun po ang solusyon. Yun na lamang po, salamat sa Panginoon. Kinuha niya ako sa gitna ng kalsada. Tinalay niya ako sa gawain katulad nito. Doon ko tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ngayon, ang buhay ko ngayon, may patutunguhan na, may magandang relasyon, at pinagaling niya ako sa sakit na ramdaman ko. Narito ako sa isang harapan, buhay na patuto na pinagaling niya, at pinayaran din ng Diyos ang mga pagkakautang ko. Kaya ngayon, hinahamon ko kayong lahat. Kung ikaw yan, isa kang repente sa mga magulang mo, may anak ka na repente. Katulad ko, tinanggap ko ng Panginoong Jesucristo. Kung may pagkakautang ka, bakit hindi mo subukan ang Panginoong Jesucristo? Kung may mga sakit na ramdaman ka, subukan mo ang Panginoon katulad ng ginawa namin. Kaya yun lamang po, salamat po sa Diyos. Uy, narinig nyo naman ang sinabi ng isa ko pong kasama. Sino pala may mga utang? Sinong gustong makalaya sa utang? Kaya ang tulungan ng Panginoon. Marami po sa amin may mga utang. Pero pinalaya ng Diyos, hindi lamang sa utang, maging sa karamdaman. At yan ay maigagarantiya ng Diyos sa atin. Ang hindi kayang gawin ng tao, ay kayang gawin ng Diyos. Magtiwala ka lang. At isa pa pong kasamaan ko, ang magpapatotoo kung paano po niya naranasan din ang pagbabago ng buhay mula ng kanyang makilala at tanggapin ang Panginoong Hesus. Siya na po ang bahala din magpakilala sa inyong lahat. Magandang pong hapon sa bawat isa, mga kapwa ko OFW. Ako po si Sister Maricel at ako po ay may isang asawa, 3 anak. Isa po akong magulangin at alam ko po karamihan sa atin ay magulang dito. Subalit ako po dati ay magulo ang buhay. Mula po ako sa isang broken family at ako po muntik na rin magkahiwalay kami mag-asawa kung saan nandoon ang galit ko sa aking puso, sa aking mga magulang. Nandun po yung mga pagkakataon na akala ko yung pagmumuray okay lang bilang isang expression. Subalit, nung mula po nang makakilala ko sa ating Panginoon, naunawaan ko po na yung pala ay mga maka-impyernong pananalita at salamat sa Diyos ako po'y tinago niya doon. Nagsimula po siyang kumilos sa aking pamilya, inayos po niya ang relasyon ko sa aking mga magulang at bago po binawian ng buhay ang aking tatay na inaipakilala ko po siya sa Panginoon at yun po ang isa sa masasabi ko na biyaya ng ating Panginoon dahil kung hindi po ako nakakilala, nagipong kaming mag-asawa ay mintik nang maghiwalay. Subalit napakabuti po ng Diyos sapagkat hindi lang siya sa atin nagmamahal, kundi po sa Diyos na nagpapahalaga sa ating pamilya at ngayon po kami mag-asawa ay buo, nagsasama, masaya kami nagsasama, nandun yung tiwala sa isa't isa. Kaya pa, nandun po yung kapayapaan kahit po malayo ako sa kanila, sa aking mga anak. At masasabi ko po na mas mahal po namin ngayon ang isa't isa. Kaya salamat po sa Panginoon, sa po Diyos na tumutugon sa anumang sitwasyon natin at kalalagayan. At isa pa pong patotoo na ang asawa ko po ay muntik ng bawian ng buhay. Siya po ay nagka-cancer sa Pilipinas nung ako po ay nandito na. At napakahirap po dahil nung panahon iyon ay ang mga anak po namin ay maliliit pa. Subalit idinulong ko po sa Panginoon. Kaya salamat po sa biyaya ng Panginoon. Hanggang ngayon po ang asawa ko'y buhay, may trabaho, walang maintenance. Ang Diyos po natin ay totoong Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Diyos na umaayos ng pamilya. Diyos na nagpapalaya sa ating mga masasamang bisyo, masasamang ugali. Kaya salamat po sa biyaya ng Panginoon. Maaari po ang kalagayan natin, ang sitwasyon natin ay iba. Sa pinagdaanan ko, sa pinagdaanan namin, subukan po natin ang Panginoon. Ang Diyos po ang ating tunay na pag-asa. Ang Diyos po ang nakakalam na ating sitwasyon at mahal po niya tayong lahat. Kaya sa Diyos po ang papuri sa hapong ito. Salamat po. Pinarinig niyo po, ang katotohanan, marami po sa amin ay produkto ng wasak na pamilya. At may ilan po sa atin ay ganon. May mga problema tayong pinagdadaanan. Ang ilan po sa atin pumunta ng Hong Kong ng kompleto ang pamilya. Ngunit nung umuwi na ay wasak.
At mayroong mga bagay na minsan hindi kinakayanan ng marami. Kaya narito po kami na para sabihin sa inyo na hindi po huli ang lahat. God is a God of restoration. God is a God of concern for everything in our life. He is concerned for you and also for your salvation. The only thing you need is to trust Him, have faith on Him, accept Him. Kaya ngayon po hapon, mayroon pa po kaming ihahandog po sa inyo ng isang awitin bago po ibahagi ng aking kasamahan ang salita ng Diyos na kami naniniwala yan ang dahilan kung bakit ito po ay aming ginagawa. Pakinggan niyo po ang mensahe ng aming aawitin na kung saan pinamagatang sa Kanya sapagkat sa Kanya lang po nanggagaling ang lahat ng katugunan sa ating buhay. Sasabihin sa iyo, at ito ay aawitin ko. Ito ay tungkol sa buhay sa mundong ito. Pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya ay ang kahulugan ng iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa at pag-ibig na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya. Inuubos mo ang oras sa trabaho upang ika'y madaling umasenso. Kailangan madala mo ang sarili mo. Huwag ibigay ang kanyang
No, napakagandang awitin, mga kababayan. May pag-asa po sa ating pong Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin po ng ating pong Panginoon. Mga kababayan, mga minamahal naming kapwa Pilipino, OFW po sa lugar na ito, isang pagkakataon po ito at kami masaya na kami po ay nakarating po sa lugar na ito. At ang aming pong dala, ito ay mabuting balita po mula sa ating pong Panginoon. Marahil po sa social media o kung ikaw man ay nanonood po ng mga telebisyon, ang malimit po nating napapakinggan, mga minamahal, mga kababayan, ay mga pangit na mga balita. Minsan awayan ang mga politiko, lalo na ngayon mag-eleksyon. Pero ang aming dala po, nais po namin na tayo po ay magkaisa. Nais po natin na tayo ay pahalagaan po natin kung sino po ang Panginoon sa ating pong buhay, na siya po kayang magresolba, na siya po may kaya po na ayusin anuman po ang kalagayan ng ating pong buhay. Narito kami, mga minamahal, mga kababayan, hindi po ito panibagong relihiyon ng aming pong dala sa inyo. Dahil naniniwala po kami na ang relihiyon po ay hindi po ang makakapagligtas po sa atin o ang sinuman, maging po ang gobyerno, maging po ang ating pong mga kapwa-tao. Narito kami, mga kababayan, ang aming pong dala ay ang pag-ibig po mula sa ating pong Panginoon. Kung paano po nakaranas kami, ang aking po mga kasamahan, at maging kasama na po ako doon, na nakaranas po ng pagbabago na mula sa ating pong Panginoon. Hindi po ang pagpasok po sa isang relihiyon o kung anumang samahan, kundi ang aming pong dala ngayong hapon, mga kababayan, walang iba po ay ang pag-ibig mula sa ating pong Diyos. Sapagkat likas po sa ating mga tao, likas po sa ating mga Pilipino, naghahanap po tayo ng kaligayahan, kasiyahan sa ating pong buhay. Marahil po ang ilan po sa ating kung bakit narito tayo ngayon sa Hong Kong. Marahil yung iba ay tinatakasan po ang mga problema sa kanya pong buhay. Marahil nung siya ay nasa Pilipinas pa, punong-puno siya ng problema, kaya narito siya ngayon. Pero hindi po nagkataon lamang, bakit po napakinggan muli ang salita po ng ating pong Panginoon. Isang patunay lamang ito, mga minamahal, mga kababayan, mahal ka ng ating pong Panginoon. Marahil, nagawa mo na rin o naisip mo na rin na gusto mo nang kitilin ang iyong buhay sapagkat ito na yung pinakang solusyon ang naisip mo. Mga minamahal, mga kababayan, hindi yan ang pinakang solusyon sa buhay po natin, dahil kung problema lang din po ang pag-uusapan. Meron din po kami problema, pero salamat po sa ating pong Panginoon. Nung mapakinggan po namin ang salita ng Diyos na mayroon palang dalang pag-asa, pag-ibig sa ating pong buhay, na mayroon palang totoong nagmamahal sa atin, na walang iba po ang nakatunghay sa atin, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Nasabi nga po sa kanya pong salita, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kaysa isang anak niya na walang iba ay ang ating pong Panginoon, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Bakit ito, ang talatang ito ay napakahalaga sa buhay po ng isang tao, sapagkat tayo, mga minamahal, likas po sa atin na tayo po ay naghahanap na magko-comfort po sa atin. Likas po sa atin na tayo ay naghahanap ng kaligayahan. Likas po sa atin na tayo po ay nagkakasala at makasalanan sa harapan po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Bible, ang sabi po ng salita ng Panginoon, dahil po sa kasalanan ang tao po ay mapapahamak, at ang kapamakang ito, hindi po ito biro. Ang kapamakang ito ay inihanda po sa kaaway, o walang iba po kundi si Satanas. Subalit gusto po ni Satanas na ang tao ay gusto niyang isama doon sa kapamakang ito. Kaya yan ang dahilan kung bakit narito kami ngayon pong hapon, sapagkat naramdaman, naranasan po namin ang totoong pag-ibig mula sa ating pong Panginoon. Nakakala namin ayos na ang lahat kapag mayroong trabaho, ayos na ang lahat na kapag ikaw ay mayroong pamilya, mayroong anak o mayroong kang mga ari-arian. Alam niyo po, mga minamahal, mga kababayan, hindi lang pala ito ang nagtatapos ang buhay ng tao sa ganito pong kalagayan. Kailangan niya ang Diyos sa kanya pong buhay. Naalala ko po yung ating po mga great man of God sa kapanahonan po ni Moises o sa kapanahonan po ni Noe. Nandoon po sila ay nangangaral din, nagsasabi po ng kabutihan din po ng ating pong Panginoon. Nakatulad din po nito, napakarami pong tao ngayon nakakarinig ng tinig na ito.
Sa kaibahan po sa panahon Pinoy na nung siya ay nangaral, nagsalita ang sabi niya sa mga tao na kayo ay magiganda at maglingkod, bumalik sa ating Panginoon sapagkat ang mundo ay gugunawin sa pamamagitan po ng baha. Alam niyo po sa pagkakataong yun, marami po sa kanila nagtatawanan. Marami po sa kanila na hindi po nakinig sa salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa pagkakataong yun, hindi man lang naranasan pa ng mundo na magkaroon po ng bao ng ulan. Kaya napaka-imposible na mayroon pong isang tao na sasabihin, gugunawin po ang mundo sa magitan po ng baha. Pero alam niyo po, ang salita ng Panginoon, sinong naniniwala dito na ang salita ng Diyos ay totoo? Ayan. Sinong naniniwala dito na kayang gawin ng Diyos ang kanya pong sinasabi? Alam niyo po, mga minamahal, mga kababayan na nakakarinig ng tinig na ito, nangyari po yun ng sinasabi po ng banal na kasulatan na ang mundo po ay ginuna po sa magitan ng baha. Dahil ang mga tao po sa pagkakataong yun na hindi po nakinig sa salita ng ating pong Panginoon. Sa panahon po yun, ang mga tao ay gumagawa ng kasalanan. Maging po sa kapanahunan natin ngayon, wala pong pagkakaiba. Minsan ang kasalanan para bagang likas na lamang po sa tao na kapag kanyang ginagawa ay parang normal na lamang. Ganyan din po ang nangyayari po sa ating pong panahon ngayon. Narito kami mga minamahal, hindi po namin kayo para i-condemn sa mga ginagawang kasalanan ng tao. Narito kami para tulungan tayo na mahal ka ng ating pong Panginoon. Ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mapapahamak doon sa kapahamakan. Kaya meron siyang magandang ino-offer sa iyo ngayong hapon, mga minamahal kong kababayan. Ay ang kilalanin natin na ang Diyos ang siyang pinakang solusyon para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, nung tinanggap namin ang Panginoon sa aming pong buhay, nung nakilala po namin ang ating pong Panginoon, dito po namin naranasan yung totoong kaligayahan. Minsan sa mundong ito, ang kaligayahan po ay pansamantala lamang. Masaya ka ngayon, mamaya iiyak ka. Hindi ko sinasabi kapag nasa Panginoon tayo, wala na po problema, pero iba po kapag mayroong Diyos tayong nalalapitan. Hindi po kagad solusyon ay magpakamatay, kitilin ang buhay. Kung saan yan po ang nangyayari po sa ating mga ilang kababayan dito sa Hong Kong na nakakalungkot. Tandaan niyo po, masarap mabuhay. At lalo't makasama natin ang ating pong Panginoon sa paglilingkod. Kaya mga minamahal kong kababayan, sa pagkakataong ito, huwag mo nang palampasin, no? Sapagkat hindi natin alam, mamaya bukas sa makalawa, baka wala na tayo sa mundong ito. Tama po ba? Hindi natin po hawak ang ating pong buhay. Sapagkat walang nakakalam, ang sabi po ng Bible, itinakda sa tao ng minsan ang mamatay at pagkatapos po ay ang paghuhukom. Hindi po namin kayo tinatakot, subalit ito po ang katotohanan na lahat po ng tao kapag hindi siya naglingkod sa ating pong Panginoon, darating po ang araw o naglingkod ka man sa Diyos, darating po ang araw, haharap tayo sa Panginoon. Darating po ang oras na tayo po ay mamamatay. Wala pong tao dito na kaya niya igarantiya na mabuhay siya hanggang 100 taon o kung ilang taon man. Sapagkat ang kamatayan ay inilihim po sa tao. Pero mayroon pong kasiguraduhan. Kapag tayo lumapit sa Panginoon, mayroon pong kasiguraduhan na yung ating pong nag-iisang kaluluwa. Gusto ko pong magtanong ngayon pong hapon na ito bago tayo manalangin. Tatanungin ko po kayo, sino po dito ang naniniwala na siya po ay mayroong kaluluwa? Ayan. Salamat po sa pagtaas na yan. Maging po sa nakakarinig ng tinig na ito. Naniniwala po ba kayo na ang tao po ay mayroon pong kaluluwa? Salamat po, Nay. Salamat po sa mga nag-response. Totoo po yun. Ang tao po ay mayroon pong kaluluwa. At ito po ang pinag-alayan po ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Take note po, ang kaluluwa, yan po yung nakikinig sa akin ngayon sa tinig na ito. Ang kaluluwa, yan po yung nagde-decide kung ano po ang kanya pong gagawin. Kaya nga po ang tao kapag namatay, yung kanyang katawan ay hindi na po nag-respond sapagkat wala na doon ang kanya pong kaluluwa. Ito po ang concern po namin sa bawat isa po sa inyo. Sapagkat ang kaluluwa po ng tao, haharap ito sa Diyos isang araw. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Kaya minsan nagtatanong yung iba, ano ang napapala ninyo, bakit nariyan kayo ngayon?
Totoo po yan, kung meron kayong ginagawa, marami din po kami mga ginagawa. Pero naramdaman po namin mga minamahal kung paano po kami inibig ng ating pong Panginoon yung aming pong kaluluwa. Ito rin pong aming dala po ngayong hapon. Gusto naming sabihin sa iyo, minahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyong nag-iisang kaluluwa. Ayaw ng Diyos isang araw, pagkaharap ka, ay mapapahamak ka. Kaya yung salitang, yung sa Bible sa John 3:16, totoo po yun. Inibig ka, inibig tayo ng ating pong Panginoon. Marahil ngayong hapon, punong-puno ka ng problema. Pwede ba ako magtanong at pwede nyo bang itaas ang isang kamay na nagsasabi, ako po may problema. Sino po dito ang maraming problema na katulad ko? Ayan. Sige nga, gusto ko makita po ang inyong isang kamay. Sa aking bandang kanan po, sina kababayan. Sino may problema dito? May problema po ba kayo? Salamat po, totoo yan, no? Lahat po tayo may problema. Doon po sa bandang unahan ko, sino may problema? Salamat po, no? Sa bandang kaliwa ko, sa nakakarinig ng tinig na ito, sino may problema dito? Ayan, no? Lahat po tayo may problema. Alam niyo po, ang problema, pagpapala yan, mga minamahal. Alam niyo po kung bakit mayroon pong panawagan ang Panginoon sa iyo at sa akin ngayon na sabi niya, sa Matthew 11:28, halik kayo mga napapagal. O parang ganito, halik kayo may mga problema. At kayo'y aking pagpapahingain. Gaano man karami ang inyong kasalanan, kayang patawarin po ng ating pong Panginoon yan. Marahil yung iba nahihiyag lumapit sa ating pong Panginoon dahil sa dami natin pong kasalanan. Alam niyo po, yung ikaw ay nagpapakumbaba na nagsasabi, ang dami kong kasalanan, nakakayang lumapit. Alam niyo po, yan po ang kailangan ng Diyos. Kailangan ka ng ating pong Panginoon. Kami po, ang dami din po namin mga problema sa buhay. Ang inyong pong lingkod ngayong pong hapon, medyo tumagal na rin ako dito sa Hong Kong. Nasa almost 14 years na ako dito, mga kababayan, sa Hong Kong. Alam niyo po, sinubok din ako. Akala ko kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, wala na problema. Hindi totoo yun. Pag naglingkod tayo sa Panginoon, maglingkod man o hindi, may problema. Pero mayroon pong malaking kaibahan pag mayroong Diyos. Naniniwala po ba kayo doon, mga minamahal? Ayan, no? Ako po, sinubok, kaya mamaya po, mananalangin po kami sa may mga sakit at karamdaman. Bakit po ito ang panawagan din po namin sa inyo? Dahil ako po, ang inyong pong lingkod ngayong hapon, nakaranas din po ako ng matinding karamdaman dito sa Hong Kong. Namuntik ko na pong itong ikamatay, nagkaroon po ako ng cancer. Alam niyo po, pag salitang cancer ay minsan, ang iniisip po ng marami, kailan kaya ito mamamatay? At muntik na rin po talaga, no? Na ako'y haharap sa Panginoon. Akala ko, katapusan ko na po yun. Dumaan po ako ng 21 session po ng chemotherapy. Nagka-cancer ako, mga kababayan, dito sa Hong Kong. Pero alam niyo po, nung ako ay nanalangin, humingi ako ng backup prayer sa aking mga kasama. Alam niyo po, walang imposible sa ating pong Panginoon. Kaya pala magpagaling ang Diyos anumang uri ng sakit at karamdaman. Kung paano ako pinatawad ng Diyos sa aking mga kasalanan at pinagaling sa karamdaman, yan din po ang kayang gawin ng Panginoon sa iyo, mga mahal ngayong hapon. Marahil wala kang sakit physical, pero ang nakakasigurado ako, mayroon tayong sakit spiritual. Walang iba kundi yung kasalanan natin. Yan ang dahilan na kailangan natin itong ilapit sa ating pong Panginoon, dahil kapag hindi po natin inilapit ito, hiningi natin ang tawad sa Panginoon, magkakaproblema tayo ng malaki. Kaya mahal namin kayo kung bakit kami narito ngayong hapon, mga minamahal kong kababayan. Pinagaling ako sa aking sakit, no? Cancer free po ako ngayon sa biyaya ng ating pong Panginoon. Kaya mamaya mananalangin din po kami, no? Ipapanalangin namin kayo, tutulungan namin kayo sa magitan po ng pananampalataya at pananalangin sa Diyos. Magtiwala ka lang, hindi kami ang magpapagaling. Wala kaming kapangyarihan magpagaling, sapagkat pareho lang tayo, tao lang. Pero mayroong Diyos na makapangyarihan kung paano ko pinagaling sa karamdamang ito, mga kababayan. Kaya ka rin pagalingin ng ating pong Panginoon. Kaya ngayong hapon na ito, hindi ko na masyadong kahabaan ang aking pong pangangaral na ito. Gusto ko lang tapusin po sa isang pananalangin, ang panalangin po ng ating pong paglapit sa ating pong Panginoon.
Tanong ko po sa ating dito, sa ating pong lahat na nakakarinig sa tinig na ito. Kung ang Diyos po ay mayroong panawagan sa iyo na tanggapin mo siya, ano po ang magiging response mo kaya? Kaya ang tanong ko po sa atin ngayon, sino po dito ang gustong tanggapin sa Jesus sa kanya pong buhay? Sige nga, sa aking bandang kaliwa, sina ate. Gusto niyo ba tanggapin po si Jesus Christ? Salamat po, no? Salamat sa inyo pong response, mga kababayan ko. Dito po sa bandang unahan ko, sinong gustong tanggapin sa Jesus sa kanyang buhay? Bilang Panginoon at tagapagligtas. Tandaan niyo po, walang mawawala kung tanggapin natin sa Jesus sa ating po buhay. Dito po sa aking bandang kaliwa. Salamat po sa inyong lahat, no? At dito pa po, sige, may sa nakakarinig po ng tinig na ito. Ayan, salamat po. Ulitin ko po, mananalangin po kami sa inyo, ipapanalangin po namin kayo. Maging po kung mayroon kayong sakit at karamdaman, kaya po tayong pagalingin ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, pwede po ba payagan ninyo ako na may panalangin ko kayo? Okay lang po ba mga kababayan? Sige po. Pwede ko ba kayong maimbitahan po? Mananalangin tayo dito sa harapan bilang response sa salita ng ating Panginoon. Sige po. Huwag kayong mahiya mga minamahal kong kababayan. Dito kami nagsimula. Ayan. Turuan po kayo dito sa harapan. Mananalangin tayo sa Panginoon. Kung meron kang sakit at karamdaman, ipapanalangin ko po yan ngayon. Ang aking mga kasama, pinagaling din silang ng Diyos. Sige po, huwag po kayong mahiya, no? Sa panahon po, nila Noe, nangaral siya, nagsalita siya. Yung iba ay ayaw tanggapin si Jesus, pero may mga tumatanggap na katulad ngayon, mahal ka ng ating Panginoon. Sige po, pwede kayo mag-forward dito. Sige po, ayan, sina ate, siya, salamat po. Ayan. Sige pa po, huwag kayong mahiya, no? Samantalain po natin ang pagkakataong ito, nakikita tayo ng Diyos. Sige po, te, dito po kayo, harap po kayo sa akin, te, ayan. Ayan, tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Salamat! Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal kong kababayan. Tingnan niyo po, ang mga taong ito, nakatunghay po ang kalangitan sa kanila ngayong pong hapon, na nagsasabi, Panginoon, lumalapit ako, nakikita mo ang aking kalagayan. Alam niyo po, iginagalang ng Diyos ang desisyon po ng tao pag tayo lumalapit sa ating pong Panginoon. Salamat po! Salamat! Nakikita kayo ng Panginoon sa mga pagkakataong ito. Ngayon po, ang gagawin po natin, mananalangin tayo sa Panginoon. Tutulungan ko lamang po kayo sa isang maiksing pananalangin. Sundin nyo lamang po ang bawat kataga o salita na aking babanggitin na parang kayo na rin po yung nagsasabi. Okay lang po ba? Ulitin nyo lamang po at wala pong mababawa sa inyo, mawawala sa inyo. Sabihin nyo po ng ganito, ng panalangin ganito. Ulitin mo, sabihin mo dito, Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na nahayag ngayong hapon. Salamat po sa iyong pag-ibig, pagmamahal sa aking buhay. Ako po ay isang makasalanan mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan na aking pong nagawa. Panginoon, sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa inyong muling pagbabalik ay inyo po akong makasama. Salamat sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng Diyos, mga kababayan. Kahit po itas nyo po yung inyong sarili, wala pong nabawas sa inyo. Tama po ba? Pero sabi po ng Bible, John 1:12, ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Alam ko, seryoso kayong nakinig, sumunod sa panalangin. Nais namin kayong batiin. Kasama kayo sa pangako ng Panginoon. Anak kayo ng Diyos. Doon pa lamang po nagsimula yung pagiging anak natin. Diba sabi natin kayo ng Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon. Doon pa lamang nagsimula yung pagiging anak natin. Kaya hindi talaga lahat ng tao anak ng Diyos. Pero kayo tumanggap ngayon, kaya binabati namin kayo, no? At ipapanalangin ko kayo, huwag nyo na lamang pong sundan. At mamaya, baka mayroong gustong ipag-pray na mayroong karamdaman, mananalangin ulit kami sa inyo. Panginoon, salamat po
sa aking mga kababayang ito. Kita mo Lord ang kanilang damdamin, ang kanilang puso, dakilang Diyos, kung paano sila sumunod, tumanggap sa iyo, dakilang Diyos. Ang aking panalangin sa kanila, patuloy mo silang pagpalain, ingatan, dakilang Diyos, habang sila'y narito sa Hong Kong. Lord God, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, dakilang Diyos. Ganon din ang kanilang buong pamilya na sa Pilipinas. Maging Panginoon sa kanilang trabaho, sa relasyon, dakilang Diyos, sa kanilang employer. Kung mayroon mang hindi magandang karanasan, relasyon, ang aking panalangin sa kanila, baliktarin mo ito, Diyos, na maging maayos ang lahat. Marami pong salamat. Ngayong oras na ito, sa Lord ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kababayan. Hallelujah. Ngayon po, baka mayroon pong gustong ipag-pray na mayroon siyang karamdaman. Meron po ba? Meron po bang may karamdaman dito? Sino po yung mayroong sakit, karamdaman? Praise God. Malalakas lahat, malulusog. No, ang panalangin ko lang, panalangin namin lagi sa inyo ay patuloy pa kayo pagpalain, ingatan ng ating pong Panginoon, no? Kaya maraming salamat po sa pagkakataong ito, at gusto ko na rin po samantalahin, kami po sa church, nananalangin po kami. Okay, may karamdaman. Panginoon Jesus, sumasampalataya ako ikaw namatay. Kaya Panginoon, pinagsisisihan ko yung manangaking ko, yung manangaking kasalanan. Hinihingi ko, Panginoon, ang kapatawaran. Mula ngayon, pinapayagan kita sa aking buhay na maghari bilang Panginoon at personal kong tagapagligtas. Naniniwala ako ngayon pala na pinatawad, nilinis, at ngayong oras na ito, nagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo. Aking panalangin sa Panginoon Jesus. Anong pangalan ko mo? Teresita Avila. Pray tayo. Okay? Napalataya ka. Napalataya ka. Napalataya ka.